Si Athena Lia ay ipinanganak noong 2000 sa Jiang, Guangdong Province sa China. Siya ay kilalang social media sensation. Noong October 2021, si Athena ay nanalo bilang second runner-up ng Miss World Macau, na siyang nabukas ng maraming pinto ng oportunidad sa kanya. Ipinakita ni Athena ang imahe ng pagiging moderno, independent at eleganteng babae. Madalas niyang ibinabahagi sa kanyang social media ang mga pagbiyahe, mamahaling pagkain at isang masaganang buhay na kinakaingitan ng maraming tao. Pero isang araw noong June 2023 ay bigla na lamang naglaho na parang bula si Athena. Noong February 2023 nag-post pa si Athena ng kanyang mga travel photos sa Thailand. Pero makalipas lamang ilang linggo ang kanyang login location ay hindi inaasahang lumipat sa London. April 9, 2023 nag-upload pa siya ng isang video ng may misteryosong caption na "Read 10,000 books, travel 10,000 miles, and earn 10,000 coffins." Ano kayang ibig sabihin noon ni Athena? Isa ba yung propesiya o isang paghingi ng tulong? Noong April 23 ang personal page ni Athena ay nag-update pa ng kanyang araw ng kanyang kaarawan. Ang huling pagkakataon na nakita siya nag-post sa kanyang social media ay noong June 12, 2023. Ang ipinost niya ay ang kanyang litrato sa isang gatherings kasama mga kaibigan sa isang cafe sa Guangzhou, China. Pero pagkatapos noon ay tuluyan na naging tahimik ang lahat. Wala nang mga mensahe, walang bagong post at wala na ring senyales si Athena. Kaya nag-alala na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa isang interview ay makikitang umiiyak ang ina ni Athena, pero walang makakapagbigay ng sagot sa kanila kung nasaan ang kanyang anak. Pagdating ng July, isang nakakagulat na haka-haka ang kumalat sa buong social media, na si Athena ay niloko ng kanyang malapit na kaibigan at ibinenta sa isang human trafficking ring sa Pilipinas. Ang kaibigan niya na yon ay si Lee Mufi. Noong May 30, 2023, sinubukang makontak ng ina ni Lee si Athena pero hindi ito sumasagot. Makalipas ang 2 araw, nagpatuloy pa rin ang ina ni Lee na tawagan at i-message si Athena, pero hindi pa rin ito sinasagot ang kanyang telepono. Samantalang si Lee naman ay nagme-message din kay Athena tungkol sa breakup nila ng kanyang boyfriend. Ayon kay Lee, kaka-break lang nila ng kanyang boyfriend, kaya nakiusap siya kay Athena na puntahan siya sa kanyang bahay para i-comfort. Wala ang pag-alinlangan na pinuntahan ni Athena si Lee at sumang-ayon pa ito na sasamahan ng kaibigan na bumiyahe sa ibang bansa para makalimutan niya pansamantalang sakit na dinadala dahil sa breakup. Napagdesisyonan nila na pumunta sa Pilipinas. At noong June 16, 2023, pagkatapos ng maraming pagtatangka at panghihikayat, bumiyahe si Athena papuntang Pilipinas na mag-isa. Pero bakit mag-isa lang siyang umalis? Yun ay dahil bago ang kanilang biyahe, bigla na lamang nag-cancel si Lee dahil umano sa family emergency. Uminit ang ulo ni Athena at sinabi kay Lee na, "Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang mag-cancel dahil ikaw nagplano ng biyaheng ito at ang siyang pumilit sa akin na samahan ka. Maayos na ang lahat, bakit bigla na lamang nagbago isip mo?" Pero nag-reply sa kanya si Lee na, "Umalis ka na lang muna ngayon ng mag-isa at susunod ako bukas." Nagtiwala si Athena sa sinabi ng kaibigan. Kaya naman sa araw na yun ay bumiyahe si Athena mula sa Hangzhou papuntang Maynila ng mag-isa. Pagdating niya sa Pilipinas, ilang beses na tinawagan ni Athena si Lee pero hindi ito sumasagot. Kinagabihan nag-send si Athena ng huling message kay Lee sa pamamagitan ng kanilang group chat na magkakaibigan. Ayon sa kanya, "May hindi ako magandang nararamdaman, may sumusunod sa akin." At pagkatapos ay tumahimik na siya ng tuluyan. Noong June 21, tuloy nang hindi makontak si Athena. Wala nang update sa kanyang WeChat, nakapatay ang kanyang cellphone at wala nang may nakakaalam kung nasaan siya. Kaya naman nagpanik na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya naman nag-report na sila sa mga pulis. Ayon sa ibang source, nagbayad di umanong pamilya ni Athena ng ransom money na nagkakahalaga ng $800,000 o kulang-kulang 45 million sa peso sa mga kumuha sa kanilang anak. Pero hindi pa rin nila nakita si Athena. Si Lee ay misteryoso ding nawala, kayang malaking katanungan, nasaan si Athena? Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap, walang iniwan na bakas si Athena.
May iba na nagsasabi na siya ibinenta sa isang casino sa Cambodia. Ang iba naman ay nagsasabi na siya pinatay at itinapon ang kanyang katawan sa dagat. May mga usap-usapan din na buhay pa si Athena, pero biniyag siya at pinilit na magserbisyo sa makapangyarihang tao. Noong June 23, kinontak ng pamilya at mga kaibigan ni Athena si Lee, pero ayon sa babae siya ay nasa Hong Kong. June 25, tinawagan nilang ama ni Lee para makahanap ng mga clues, pero wala silang nakuha. Sa mga kasunod na araw ay sinabi na naman ni Lee na siya ay nasa Japan. Kaya ang hinala ng pamilya ni Athena, maaaring nagtatago si Lee at ang kanyang pamilya dahil sila ay may itinatago. Sa ilalim ng pressure mula sa publiko, nagdemand ang mga kaibigan ni Athena na i-release ni Lee ang kanilang mga messages ni Athena para mapatunayang siya ay inosente. Isa sa kaibigan ni Athena ay nadiskubre na pagkatapos ng insidente, bigla na lamang nagbago ng WeChat profile si Lee. Binura din niya ang mga shared photos at ang kabuang chat history nila ni Athena. Kaya naman mas lalo lang nagdududa ang mga tao kay Lee na may kinalaman siya sa pagkawala ni Athena. Dagdag pa doon ay may ilang indikasyon din na magkakilala sina Lee at Neo, ang lalaking sumundo kay Athena mula sa airport sa Pilipinas. At saka kung pagbabasehan ng mga statement ni Lee, maraming pagkaiba-iba sa kanyang mga sinasabi at hindi magkatugma. Kaya naman pinilit ng mga kaibigan ni Athena si Lee na bumalik sa China at makipagtulungan sa investigasyon. Sa huli, nag-issued na ang mga pulis ng nationwide arrest warrant para kay Lee at sa kanyang ina. Sa kaparehong oras ay nag-launch din ang mga pulis ng online wanted notice para mas mapabilis ang paghuli sa kanila. Sa isinagawang investigasyon ay napag-alaman ng pagkawala ni Athena ay konektado sa Transnational Criminal Organization. Ang grupong ito ay dalubhasa sa pag-akit sa mga kababaihan sa pamamagitan ng social media. Hinihikayat nila mga biktima na bumiyahe sa Southeast Asia at sa kapilitan ng mga ito na gawin ang mga iligal na gawain. Pinaghihinalaan na may koneksyon si Lee sa nasabing organization. Sinamantala nila ang tiwala sa kanya ni Athena. Inakit niya si Athena na pupunta sa Pilipinas sa layuning ibenta ang kaibigan sa human traffickers. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon ng publiko. Noong August 22, 2023, kumalat ang balita sa buong social media na trenaidor si Athena ng sarili niyang kaibigan at ibinenta sa Southeast Asia. Kaya maraming taong tumawag sa Chamber of Commerce sa Kaohsiung para makialam at tumulong sa pamilya ni Athena. Sa ilalim ng pressure mula sa publiko, nangako naman ang Chamber of Commerce na gagawin nilang lahat ng makakaya nila para makatulong. Ang Chamber of Commerce ay dati ng matagumpay na nakatulong sa maraming biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kaya maraming umaasa na silang magiging tulay para ma-rescue sana si Athena. Mabilis na tumugon ang Chamber of Commerce at nangakong tutulong sila sa paghahanap kay Athena. At for safety purposes, hindi na nila isinapubliko ang gagawing plano ng pag-rescue. Sa social media ay may mga lumabas din na litrato ng sugatang babae na pinaniniwalaang si Athena, pero kalaunan ay napag-alaman na hindi pala siya yon. Noong September 7, 2023, isang vlogger mula sa Thailand ang naglabas ng malaking balita. Ayon sa kanya, si Athena ibinenta sa Cambodia at ipinasok sa AW Nightclub, isang malaking entertainment nightclub sa Cambodia. Ang AW ay kilala dahil sa kanilang mga kliyente ay puro mayayaman. Pero ayon sa maraming source, ang club ay nasa ilalim ng napakalaking trafficking network, kung saan ang mga babae ay pinapresyohan, tinatanggalan ng kalayaan at pinipilit na i-entertain ang mga pumapasok na mayayamang kliyente. Hindi lamang sila kumakanta o sumasayaw, pinapagawa din sa kanila mga bagay na labag sa kanilang kalooban kapalit ng malaking pera. Pera na hindi naman napupunta sa kanila kundi sa mismo may-ari lamang ng club. Ang manager ng AW Club ay kilala din sa social media. Noong una ay maraming hindi naniwala sa sinabi ng vlogger, pero may lumabas na viral video na gumulat sa publiko. Isang babae na kinakaladkad sa loob ng AW Nightclub na halos kahawig ni Athena. At maraming netizens din ang kumbinsido na si Athena ang babae. Naging biktima si Athena ng elite trafficking system. May mga sources din na nagsasabi na ina-advertise si Athena sa Telegram sa halagang $10,000 kada oras. Dahil sa magandang mukha at katawan ni Athena, kaya di malayong siyang mas magiging target ng mga mayayamang tao. Kaya naman maraming netizens ang nag-message sa social media page ng manager ng AW Nightclub at humihingi sila ng sagot tungkol kay Athena. Makalipas lamang isang gabi, naglabas ang manager ng isang cryptic statement na nagsasabing wala na si Athena.
Wala makakapagsabi kung totoo nga ba ang sinabi ng manager o marahil isang paraan lamang yon para malihis ang atensyon ng mga tao. May mga nagsasabi din na si Athena ay brutal muna na sinaktan bago siya tuluyang dinala sa nightclub. Noong September 12, 2023, matapos kumalat ang nasabing balita, bigla na lamang nag-deactivate ng social media ang AW nightclub. Makalipas ang isang taon matapos mawala ni Athena, may mga nakapagsabi na siya ay nakita sa Jinbei Casino sa Cambodia. Dahil may nakapag-share sa social media ng video ng pinaniniwalaang si Athena sa loob mismo ng casino. Maaaring kinuha ang passport ni Athena para hindi na ito makatakas pa ng bansa. Sa nasabing casino may mga babae na nakasuot ng evening gown at may suot ng mga number tags sa kanilang baywang. Isa doon sa mga babaeng nakasuot ng number 66 ay ang siyang pinaniniwalaang si Athena. Pinaniniwalaan din na pinipilit si Athena na gumamit ng droga. Huling bahagi ng 2024, kumalat ang balita na si Athena ay na-rescued na ng Chamber of Commerce at naibalik na sa kanyang bayan at sumailalim din umano siya sa medical treatment. Nagkaroon na din umano ng anak si Athena ng ama, isang malaking boss sa Cambodia. Pero kung totoo man ang balitang ito, bakit hindi pa naglalabas ng statement si Athena para matigil ang haka-haka tungkol sa kanyang pagkawala? O kahit pamilya niya ay walang mailabas na statement. Kung totoo mang na-rescue na si Athena, ang hiling na lang lahat ay makarecover siya mula sa trauma matapos na mga nangyari sa kanya. At sana mahuli na din ang mga taong nanloko sa kanya. Magsilbi sana itong warning sa mga babae mahilig makipag-chat sa mga hindi kilalang tao, lalo na sa social media. Huwag basta-basta magtiwala at magpadala sa mga sinasabi o ipinapangako sa inyo. Lalong-lalo na at ang mga target ng ganitong sindikato ay ang mga dalagang babae. Ugaliin na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga taong kakakilala mo pa lang. Huwag din basta-basta sumama o pumunta sa mga lugar, lalong-lalo na pag ikaw'y mag-isa lamang. Sa panahon ngayon, marami ng masasamang tao at halang ang mga kaluluwa, mapalalaki man yan o babae. Dahil ang importante lamang sa kanila ay ang kumita ng pera sa mabilis at ilegal na pamamaraan. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!